Alleluia, 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 Alleluia. Our Savior Jesus Christ has destroyed death and brought life to light through the gospel. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Some Sadducees, those who deny that there is a resurrection, came forward and put this question to Jesus, saying, "Teacher, Moses wrote for us, if someone's brother dies, leaving a wife but no child, his brother must take the wife and raise up descendants for his brother. Now, there were 7 brothers. The first married a woman, but died childless. The second and the third married her, and likewise all the 7 died childless. Finally, the woman also died. Now, at the resurrection, whose wife will that woman be? For all 7 had been married to her." Jesus said to them, "The children of this age marry and remarry, but those who are deemed worthy to attain to the coming age and to the resurrection of the dead neither marry nor are given in marriage. They can no longer die, for they are all like angels, and they are the children of God, because they are the ones who will rise. That the dead will rise, even Moses made known in the passage about the bush, when he called, 'Lord, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.' And he is not God of the dead, but of the living. For to him all are alive." Some of the scribes said in reply, "Teacher, you have answered well." And they no longer dared to ask him anything. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good afternoon, my dear brothers and sisters. One thing that our readings for today would want to emphasize is that one day our end will come. One day our end will come. Darating ang araw na magtatapos ang lahat. This is what happened to the reign of King Antiochus Epiphanes in our first reading. After being powerful for some time, and after causing suffering to the Jews, the day of his reign ends. Naging makapangyarihan, naging malupit din ang haring ito, pero dumating ang araw ng katapusan ng kanyang panunungkulan. It came to an end not because his term expired,
but because his health is deteriorating gradually. Hindi natapos yung kanyang panunungkulan, kundi nagkasakit itong hari. We see here that even our lives, our health, and our work have their own way of coming to an end. Pero sa nangyaring katapusan ng panunungkulan ni Haring Antioco, ito ay dahil sa sarili niyang kagagawan. Hindi ito natapos ng ganun-ganun lang, kundi siyang may gawa. Siya ang dahilan kaya ang kalusugan niya ay nanganib. According to our first reading, I'll use the Tagalog translation. Sabi doon, no? Bunga ng kanyang mga kabiguan, kaya siya ay nagkasakit at naratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw na naig sa kanya ang matinding kalungkutan hanggang sa maramdaman niya na siya ay malapit ng mamatay. Imagine mo yun, no? Dahil sa kanyang kabiguan, dinibdib ng hari hanggang sa masira, maapektuhan, pati ang kanyang kalusugan. May mga panahong hindi natutulog, hindi kumakain. O kaya sa huli, nasira yung kalusugan. Siyang dahilan kung bakit magwawakas ang kanyang panunungkulan. Siya ang dahilan kung bakit magwawakas ang kanyang buhay. Kaya po, no, sa may mga pinagdadaanan dyan, huwag masyadong dibdibin. Huwag masyadong dibdibin yung problema. Nung aabot ka sa hindi ka makatulog, yung aabot sa hindi ka makakain, ay huwag dibdibin yung problema. Hayaan mo, palipasin mo. Lalo ngayon, no, usong-uso yung mga mental health issues, no, yung anxiety, no, mahirap ng buhay, huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Learn to distress, learn to unload. Palipasin mo yung problema. Away lang yan, palamig lang ng ulo. Yung kagipitan, it happens. Pero wag dibdibin. Kasi sa huli, yan ang magiging sanhi ng kasiraan. Hindi lang ng kalusugan, kundi ng buhay. Aminado yung hari na hindi maganda ang mga bagay na kanyang nagawa, no, during his reign. For this reason, maganda, no, it is best to check the things that we do now if this is how we want to be remembered when our end comes. Kung merong magandang nangyari sa pagtatapos ng panunungkulan ng hari, ito yung binalikan niya, yung kanyang ginawa. Di ba ganon? Katatapos lang ng Miss Universe. Di ba pag natatapos ang panunungkulan ng isang reyna, binabalikan niya yung mga nagawa niya in the past. Di ba ganon? Kapag natatapos tayo sa mundo, yung eulogy, naka-attend na ba kayo noon sa mga libing? Nung sasabihin nung mga kaibigan mo o mahal sa buhay mo yung nagawa mo in the past. Ito yung nangyari sa hari. Bago natapos ang kanyang panunungkulan, he reflected on what he had done in the past. Kaya magandang paanyaya sa atin din ito, no? Yung tinitignan natin yung nagawa natin bago mangyari ang katapusan. Meanwhile, in our gospel today, the Sadducees are questioning the resurrection of the dead. Hindi kasi nila mapaniwalaan na sa katapusan ng ating buhay, merong pagkabuhay. That is why they are testing Jesus by asking Him about the resurrection of the dead. Meron ba talaga pagkabuhay? Sabi nga paano kung yung isang babae na napangasawa niya yung 7 na lalaki, sa pagkabuhay, sino ang kanyang asawa? However, Jesus is very firm
about the resurrection. That in the end, wala nang mag-aasawa. We're all equal in heaven. Walang nanay, walang tatay. We are all children of God. Wala na doon, hindi na yan yung asawa mo. Magkapatid na lang tayong lahat. At ang Diyos, ang ating Ama. That is why, in the end, all those who are worthy, ang karapat-dapat lang, will rise again like angels. This is where Jesus wants us to end. After our lives here on earth, He wants us to end up with God in heaven and rise again like angels. But the question is, do we like to end in heaven? Gusto niyo po ba? If we say yes, then it also becomes our test. A test of how we live our lives. If it will lead us to heaven, you know, it's a good exercise to check the things what you do now. Because the things that you do now is the determination of where you will end up. You will be determined by what you do today on how you want things to end and where you will end up. My dear brothers and sisters, we will all come to an end. But what matters is not how we end, but what will be remembered when the end comes. And not what is our ending, but where will be our ending. Amen.